Isang kasinungalingan ng kasalang akala ko'y paraiso. Habang naghihingalo ako sa pagluluwal ng aming anak sa gitna ng bagyo, nagpapakasarap si Theric sa piling ng aking matalik na kaibigan. Wala kang kwentang asawa, Thea. Isa ka lang utusan. Malamig niyang wika bago ako itinaboy. Ngunit hindi nila alam, dala ko ang kaisa-isang yaman na bubura sa kanilang kahambugan. Handa na ba silang tikman ang mapait na timpla ng aking paghihiganti? Wala siyang panahon sa mga yak mo, Thea. Nasa itaas na siya. Kaya pwede ba? Huwag ka nang manggulo pa. Ang malamig at matalim na tinig ni Tricel ay tila isang punyal na ibinaon ng tuwiran sa dibdib ni Thea. Bago pa man siya makapagsalita upang magmakaawa, ang tanging naiwan sa kabilang linya ay ang biglaang pagkaputol ng tawag, isang katahimikang mas nakabibingi pa sa bagyong nag-aalburuto sa labas ng kanyang bintana. Ang lumang telepono ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga nanginginig at pawisang daliri. Bumagsak sa sahig na gawa sa magaspang na kahoy. Sa mga sandaling iyon, habang ang kanyang sinapupunan ay tila pinupunit sa sobrang sakit ng pagluluwal, isang malinaw na larawan ang nabuo sa kanyang isipan. Sa kabilang dulo ng syudad, sa isang marangyang bulwagan na napapaligiran ng mga nagniningning na ilaw, nakatayo si Theric. Ang lalaking pinangakuan niya ng buong buhay niya. Nakangiti ito habang tinatanggap ang pinakamataas na parangal sa larangan ng sining sa pagluluto. Sa tabi nito ay si Tricel, ang matalik niyang kaibigan na nakasuot ng kumikinang na bestida. Buong pagmamalaking inaangkin ng tagumpay mula sa isang resipeng pinaghirapan ni Thea sa loob ng maraming taon. Ang kanyang paboritong kare-kareng kapampangan na niluto niya mula sa puso ay siya mismong ginamit upang nakawin ang kanyang asawa at ang kanyang pangarap. Isang matinding kirot ang muling sumalakay sa kanyang puson. Napakagat si Thea sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Wala siyang karapatang sumuko. Wala siyang karapatang manghina. Sa gitna ng madilim at inuulan na inuupahang kwarto, kung saan ang tanging ilaw ay ang paminsan-minsang pagguhit ng kidlat sa kalangitan, ibinuhos ni Thea ang lahat ng natitira niyang lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Humigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa marupok na kumot at itinulak ang huling hininga ng pag-asa palabas ng kanyang katawan. Sinalubong ng malamig na hangin ang paglabas ng kanyang anak. Ang manipis na tinig ng sanggol na naghahanap ng yakap ay sapat na upang tunawin ang lahat ng galit at pighati sa puso ng bagong ina. Pilit na iniangat ni Thea ang kanyang nanghihinang katawan na naliligo pa sa sariling dugo at pawis. Kinuha niya ang pinakamalinis ngunit kupas na damit mula sa kanyang tabi at maingat na ibinalot ito sa panginginig na katawan ng bata. Napansin niya ang pagbagsak ng ulan mula sa butas ng bubong, kaya't walang pag-aalinlangan niyang iniharang ang sariling balikat at ginamit ang laylayan ng kanyang lumang damit upang silungan ang inosenteng ulo ng kanyang anak. Dito sa bisig niya, ligtas si Tala. Ngunit ang pira-pirasong kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagsapit ng umaga, nang tumila na ang galit ng kalikasan, ang galit naman ng mga taong itinuring niyang pamilya ang sumalanta sa kanya. Ang pintuan ng kanyang kwarto ay bumukas ng may marahas na puwersa. Nakatayo roon si Doña Trivena, ang kanyang biyenan, na ang paningin ay puno ng pandidiri at pagkamuhi. Wala itong bakas ng awa para sa isang inang kakatapos lamang manganak. "You are nothing but a curse to this family, Thea." Isang malaking kamalasan. Ang mga salita ng matanda ay nanunuot sa buto. Ginamit niya ang isang makapal na sobrang naglalaman ng mga pekeng dokumento at walang awang ibinato ito sa paanan ni Thea. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang nagnanakaw ng pondo ng kumpanya? You used your innocent face para perahan kami. Ngayon, lumayas ka rito bago pa kita ipakulong. Hindi makapaniwala si Thea sa naririnig.
Ang mga dokumentong nakakalat sa sahig ay naglalaman ng mga pekeng pirma na kailanman ay hindi niya ginawa. Alam niyang ito ay gawa-gawa lamang ni Doña Trivena upang pagtakpan ang sariling pandarambong sa kaba ng kanilang negosyo. Sinubukan niyang magsalita, ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit nanuyo ang kanyang lalamunan nang makita ang figurang humakbang mula sa likuran ng matanda. Si Therick, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang utang na loob, ni hindi nito tinapunan ng tingin ang sanggol na mahigpit na yakap ni Thea. Sa halip, kinuha nito ang isang piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang mamahaling suit at inihulog ito sa ibabaw ng mga pekeng ebidensya. Isang papeles para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. "Pirmahan mo na yan, Thea," malamig na utos ni Therick. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. "Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Wala ka ng lugar sa buhay ko at lalong wala kang lugar sa pamilyang ito. Kunin mo ang anak mo at umalis na kayo." Ang mga salitang iyon ay tuluyang dumurog sa huling piraso ng pag-asa sa puso ni Thea. Ang lalaking inalagaan niya, ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong katapatan, ay siya mismong nagtapon sa kanya na parang isang basahan. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata, sapagkat ang labis na sakit ay hindi na kayang ilarawan ng pag-iyak. Dahan-dahan, sa kabila ng hapdi ng kanyang sariwang sugat mula sa panganganak, pinulot niya ang kanyang maliit na sako ng mga damit. Niyakap niya ng mahigpit si Tala at naglakad palabas ng pinto. Iniiwan ang mga taong minsang naging mundo niya. Paglabas niya sa lansangan, ang simoy ng hangin ay kasing talim ng mga salitang natanggap niya. Naglalakad si Thea sa gilid ng maputik na kalsada. Walang tiyak na pupuntahan, walang dalang kahit anong halaga, maliban sa paninindigang buhayin ang kanyang anak. Isang marangyang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Walang awang nagsaboy ng malamig at maitim na putik sa kanyang nanginginig at sugatang katawan. Ang sasakyang yon ay may pamilyar na tatak ng pamilya Calderon. Nakatayo lamang si Thea ron, ramdam ang panginginig ng batang nakakapit sa kanyang dibdib, habang ang putik ay unti-unting dumudulas sa kanyang mukha. Sa gitna ng malawak at walang pusong lungsod ng Pampanga, napatingin siya sa kalangitang natatakpan pa rin ng maiitim na ulap. Paano siya mabubuhay ngayong gabi? Paano niya poprotektahan ang tanging liwanag na natitira sa kanyang naghihingalong mundo? Ang lamig ng putik na kumapit sa kanyang balat ay tila naging kakampi na niya sa mahabang paglalakad sa ilalim ng walang awang kalangitan. Bawat paglapat ng kanyang nanginginig na kamao sa mga pintuan ng mga taong minsan niyang tinawag na kaibigan ay nauuwi sa walang pusong pagtalikod. Umaasa siyang may magbubukas ng pinto at mag-aalok ng kahit maliit na kumot para sa kanyang anak. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mga pagdadahilang sinamahan ng takot. "Pasensya na, Thea. Alam mo naman kung gaano ka-impluwensya sina Doña Trivena. Ayaw naming madamay sa gulo." Ang tanging nakuha niyang sagot, bago tuluyang isara ang mga pinto sa kanyang harapan, nag-iwan sa kanya sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng isang nakasarang tindahan, maingat na inilapag ni Thea ang kanyang anak na binalot niya sa sariling pagmamahal at kapirasong tela ng kanyang lumang damit. Kinuha niya ang isang manipis na plastik mula sa kanyang bulsa at tinitigan ang mga kalawanging barya gamit ang kanyang nanlalamig na mga daliri. Ang bawat piraso ng barya ay inipon niya bilang pag-asang makabili ng kahit na pinakamaliit na kahon ng gatas para kay Tala. Ngunit gaano man niya paulit-ulit na bilangin ang mga ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, hindi sapat ang halaga upang pantayan ang gutom at lamig na sumisira sa kanilang katawan. Ang kanyang mga labi ay basag-basag at namumutla. Ngunit ang mas masakit ay ang pagtingin sa namumulang mukha ng kanyang sanggol na walang malay na naghahanap ng kalinga. Sa gitna ng kanyang pagluha ng walang anumang paghikbi, isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang panginginig na balikat. Isang matandang babae
Si Aling Thalia na nagtitinda ng gulay sa kanto, ang tahimik na nag-abot sa kanya ng isang mainit na nilagang kamote. Kasunod niya ay isang binatang nagngangalang Tino na may dalang malinis na tubig sa isang lumang bote. Ang init ng kamote sa kanyang palad ay tila bumuhay sa nanlalamig niyang kaluluwa. Maingat niyang kinagatan ng pagkain, dinadama ang bawat butil ng biyayang iyon. Nang may isang maliit na mumo ng kamote, ang mahulog sa kanyang maruming laylayan, walang pag-aalinlangan niya itong pinulot at isinubo. Hindi siya pwedeng mag-inarte at hindi siya pwedeng mag-aksaya dahil bawat patak ng nutrisyon ay kailangan niya upang makabuo ng malinis na gatas para sa sanggol na nakadikit sa kanyang dibdib. Ngunit ang tadhana ay hindi pa tapos sa pagpaparusa. Pagsapit ng madaling araw, naramdaman ni Thea ang nakapapasong init na nagmumula sa maliit na katawan ni Tala. Ang panginginig ng bata at ang mabibigat nitong paghinga ay nagtulak sa kanya upang tumakbo nang walang sapin sa paa patungo sa pinakamalapit na klinika. Lumuhod siya sa malamig na sahig ng paggamutan, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng uniforme ng nurse habang ang kanyang mga luha ay nag-uunahang maglandas sa kanyang pisngi. "Miss, parang awa mo na. Kahit silipin lang ng doktor ang anak ko, gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako para mabayaran ang utang ko." Pagmamakaawa niya. Ngunit ang nurse ay tiningnan lamang ang kanyang marungis na kasuotan ng may halong pandidiri. "Sorry, wala kaming charity ward dito. Marami ring pasyenteng nagbabayad." Wika nito bago marahas na inalis ang pagkakahawak ni Thea at tumalikod. Habang yakap ni Thea ang umiiyak niyang anak at handa na sanang lisanin ang lugar dala, ang buong kawalan ng pag-asa, isang lalaki ang tahimik na lumapit sa estasyon ng nurse. Matangkad, nakasuot ng formal na damit, at may aurang nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ngunit nababalot ng isang malalim na kalungkutan. Hindi ito nagsalita. Kinuha nito ang bayarin mula sa kamay ng nurse at inilapag ang sapat na halaga ng salapi sa ibabaw ng mesa. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Thea sa mga mata ng estranghero ang isang uri ng pangungulila na tila naiintindihan ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Tila nakikita nito sa kanyang anyo ang isang mahal sa buhay na matagal na nitong nawala. Wala itong binitawang salita upang hindi iparamdam na isa siyang kaawa-awang nilalang. Bago ito tuluyang naglakad papalayo sa ulan, inilapag nito ang isang malaking itim na payong sa tabi ni Thea upang magsilbing silungan nila ng kanyang anak. Kinaumagahan, nang bumaba na ang lagnat ni Tala at ligtas na itong natutulog sa kanyang mga bisig, bumalik si Thea sa estasyon upang magtanong tungkol sa estrangherong nagmagandang loob. Inabot sa kanya ng nurse ang isang maliit at kupas na piraso ng papel na naiwan ng lalaki. Mababakas sa papel ang magandang sulat kamay na naglalaman lamang ng 3 salita. "Huwag kang susuko." Hinaplos ni Thea ang mga letra, ramdam ang isang kakaibang init na nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang pagkatao. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay binasag ng tinig ng isang tagapagbalita mula sa radyo ng klinika. Masayang ibinabalita ng broadcaster na ang pamilya Calderon ay formal nang kinilala bilang pinakamakapangyarihang nagmamay-ari ng choice ng kumpanya ng pagkain sa buong lungsod matapos ang isang matagumpay na gabi. Napakuyom ang mga palad ni Thea habang pinagmamasdan ang papel sa kanyang kamay. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa kanyang puso. Habang hinaharap ang katotohanan bago siya makalaban, kailangan niya munang matutong bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang mga kamay ni Thea, na dati ay sanay sa malalambot na tela at mararangyang sangkap, ay unti-unti nang pinatigas ng magaspang na realidad ng buhay sa kalsada. Sa isang maliit at masikip na sulok ng eskinita, sa tabi ng tumpok ng mga gulay ni Aling Thalia, nagsimulang bumuo si Thea ng kanyang sariling mundo. Gamit ang ilang pirasong laryo na hiniram niya mula sa mga natirang materyales sa konstruksyon at isang lumang kaldero na may uling sa ilalim,
Muli niyang pinaningas ang apoy na akala niya ay tuluyan ng namatay sa kanyang puso. Ang usok na nagmumula sa kanyang munting kalan ay tila mga dalangin na umaakyat sa langit. Bit-bit ang amoy ng sinangag na mani at piniritong bagoong na tanging siya lamang ang nakakaalam ng tamang timpla. Sa gitna ng abalang palengke, kung saan ang bawat tao ay nagmamadali at ang bawat boses ay nagpapaligsahan, muling nagpakita ang anino ng lalaking nagligtas sa kanila ni Tala. Si Attorney Tamiel ay hindi nagbago. Ang kanyang tindig ay nananatiling formal at kagalang-galang, ngunit may kung anong lambot sa kanyang mga mata nang makita niya si Thea na abala sa paghahalo ng makapal at kulay orig na sarsa ng kare-kare. Hindi nag-atubili si Thea. Kumuha siya ng isang maliit na mangkok na may bahid ng pagkakagamit ngunit malinis na malinis at inialay ito sa lalaki bilang tanda ng kanyang wagas na pasasalamat. Attorney, wala po akong ibang maibabayad sa inyo kundi ang luto na ito. Pasensya na po kayo sa lugar. Mahinhin niyang wika habang maingat na iniabot ang pagkain. Dahan-dahang kinuha ni Tamiel ang mangkok at naupo sa isang maliit na bangkito na gawa sa kahoy. Sa unang subo pa lamang ng lalaki, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid nila. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nangilid ang luha, hindi dahil sa anghang, kundi dahil sa isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang lasa ng luto ni Thea ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ina na pumanaw na. Ito ay lasa ng tahanan, ng tunay na pagmamahal, at ng katapatan na bihirang matagpuan sa marangyang restoran ng lungsod. Thea, ang sarap nito. Bulong ni Tamiel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. You have a gift. Huwag mong hahayaan na mawala ito sa'yo dahil lamang sa mga taong hindi marunong tumingin sa tunay na halaga ng puso. Sa mga sumunod na oras, isang kakaibang eksena ang nasaksihan ng mga dumadaan sa eskinita. Ang kagalang-galang na abogado, na kilala sa kanyang talino, sa loob ng korte ay naghubad ng kanyang mamahaling Amerikana at itiniklop ang manggas ng kanyang puting polo. Tahimik siyang tumulong kay Thea sa paghuhugas ng mga platong ginamit. Hindi alintana ang dumi ng paligid o ang tingin ng ibang tao. Lasa ni Ina, mungkahi ni Tamiel habang pinupunasan ng isang baso. Iyan ang dapat na maging pangalan ng munting negosyo mo. Dahil bawat subo rito, mararamdaman ng sino man ang kalinga ng isang ina. Ang mga sandaling iyon ay binalot ng isang matamis na katahimikan, isang uri ng ugnayan na hindi nangangailangan ng maraming salita. Sapat na ang pagdamay ng isa't isa sa gitna ng pagsubok. Isang gininto ang sandali, ang namayani ng ang sikat ng araw ay tumama sa pwesto ni Tala na mahimbing na natutulog sa loob ng isang kahon ng karton na may sapin na malinis na kumot. Napansin ni Tamiel na ang matinding sikat ng araw ay unti-unti nang umaabot sa mukha ng bata. Kaya't kinuha niya ang kanyang katawan at ginamit itong panangga upang hindi maistorbo ang tulog ng sanggol. Ang tingin ni Thea kay Tamiel ay napuno ng pasasalamat at isang bagong uri ng paghanga. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, tila nakatagpo siya ng isang matibay na haligi na handang sumangga para sa kanya. Ngunit sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyang may itim na bintana, isang pares ng matang puno ng pagmamasid ang hindi umaalis sa kanila. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at may pamilyar na amoy ng pabango ang lumingon. Bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan, nag-iiwan ng isang misteryong hindi pa nabubunyag. Nang papalubog na ang araw at nagliligpit na si Thea, napansin niya ang isang piraso ng lumang pahayagan na ginamit na pambalot sa mga gulay na binili ni Aling Talia. Kinuha niya ito at tinitigan ang malaking larawan sa harapang pahina. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng isang mabigat na bato nang makita ang mukha ni Tricel na nakasuot ng korona, may hawak na tropeyo, at nakangiti
sa tabi ni Theric. Ang pamagat ng balita ay malinaw na nagsasabi, ang bagong reyna ng panlasang Pilipino. Binasa ni Thea ang mga detalye kung paano ipinagmamalaki ni Trisel ang mga original na recipe na sa katotohanan ay ang pamana ng namayapang ina ni Thea. Ang bawat salita sa pahayagan ay tila lason na dumadaloy sa kanyang ugat. Muling nagpapaalala sa kanya na ang kanyang buhay ay ninakaw, ang kanyang dangal ay niurakan, at ang kanyang pangarap ay ginagamit ngayon ng iba upang magpakasasa sa kapangyarihan. Hanggang kailan niya kayang manahimik habang ang iba ay nagpapakasarap sa bunga ng kanyang mga luha. Ang mga daliri ni Thea ay nanatiling nakadiin sa magaspang na pahina ng pahayagan. Tila hinahayaan niyang ang itim na tinta ng balita ay humalo sa dumi ng kanyang mga kuko na nakuha niya sa maghapong pagtatrabaho. Sa halip na magpaubaya sa panibagong agos ng luha, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang itiniklop ang dyaryo at muling binalikan ang nagbabagang uling sa kanyang munting kalan. Ang bawat kislap ng apoy ay tila sumasalamin sa naglalagablab na determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang ninakaw ang kanyang mga recipe, ngunit ang hindi kailanman mananakaw ni Trisel ay ang kamay na may haplos ng pagmamahal at ang kaluluwang ibinubuhos niya sa bawat sangkap. Ang munting pwesto ng lasa ni Ina ay nagsimulang dagsain ng mga tao. Mula sa mga trooper ng daip na pagod sa biyahe hanggang sa mga kargador na halos mabuwal sa bigat ng pasan, lahat sila ay tila nakatagpo ng isang santuwaryo sa harap ng munting kaldero ni Thea. Isang matandang kargador ang tahimik na kumakain ng kanyang sinigang sa tabi ng kalsada, at nang mapansin ni Thea na tumutulo ang luha nito habang humihigop ng mainit na sabaw, hindi niya napigilang lumapit. "Tay, okay lang po ba kayo?" tanong niya ng may banayad na tinig. Sumagot ang matanda ng may panginginig ang boses. "Ngayon lang ako uli nakatikim ng luto na parang luto ng asawa ko na kinuha na ng langit. Salamat anak, para akong nakauwi sa bahay." Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gamot sa sugatang puso ni Thea. Isang pagpapatunay na ang kanyang pagsisikap ay may mas malalim na kabuluhan. Habang nagtatagumpay ang munting pwesto sa kalsada, ang kabaligtaran naman ang nangyayari sa loob ng marangyang mansyon ng mga Calderon. Isang mamahaling plato ng porselana ang tumama sa dingding at nagkadurog-durog sa sahig. Nagkakalat ng mga piraso ng pagkain na dapat sana ay ipinagmamalaki ng pamilya. Bakit ganito ang lasa nito? Walay itong buhay. It's garbage. Sigaw ni Trisel habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at frustrasyon. Sa harap ng kanyang mga mata, ang mga lutuing ginaya niya mula sa mga kopya ng recipe ni Thea ay tila naging mga patay na sangkap lamang. Kahit gaano karami ang ilagay niyang pampalasa, hindi niya makuha ang tamang balanse na tanging sa kamay lamang ni Thea nagmumula. Napansin ni Doña Trivena ang nangyayari at tinaasan lamang ng kilay ang manughang. Isang tahimik na paghatol na lalong nagpahirap sa loob ni Trisel. Lumapit si Theric at hinawakan ang balikat ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang haplos ay walang init ng tunay na pagmamahal, kundi isang paraan lamang ng pagkontrol. "Calm down, honey. Baka naman masyado lang mataas ang standards ng mga tao ngayon. Or maybe the suppliers gave us bad ingredients." Panguto ni Theric, habang ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip kung paano pagtatakpan ng serye ng mga reklamo mula sa kanilang mga kliyente. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Baka sadyang hindi lang marunong kumilala ng tunay na luxury ang mga customers natin. Ito ang kanyang paraan ng pagmamanipula, ang pagpapakita ng suporta na sa katotohanan ay pagpapakain lamang sa pride ni Trisel upang hindi nito mapansin ang unti-unting pagguho ng kanilang reputasyon. Sa pagtatapos ng isa na namang mahabang araw, dumating si Attorney Tamiel bitbit ang isang kayumangging sobre. Sa loob nito ay ang mga legal na dokumento
para sa formal na pagpaparehistro ng lasa ni Ina bilang isang lehitimong negosyo. Thea, legal na ang pangalan ng pangarap mo. Walang sino man ang pwedeng kumuha nito sa iyo muli. Wika ni Tamiel habang ipinapakita ang dokumento. Isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea. Ang unang pagkakataon na nakita ni Tamiel ang ganitong liwanag sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ni Thea ang lahat ng pait ng nakaraan. Napansin ni Tamiel ang banayad na paggalaw ng kumot sa loob ng Noy, kaya't lumingon siya at dahan-dahang inayos ang posisyon ng payong upang hindi direktang mahanginan si Tala, isang kilos na nagparamdam kay Thea ng isang uri ng pag-aalaga na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Theric. Isang estranghero ang lumapit sa munting pwesto ni Thea, ngunit hindi ito isang karaniwang mamimili. May hawak itong maliit na gadget at nakatutok ang lente nito sa bawat kilos ni Thea sa kusina. Siya ay isang sikat na vlogger na kilala sa pagtuklas ng mga nakatagong hiyas sa larangan ng pagkain. Habang dinadama ng vlogger ang bawat subo ng kare-kare ni Thea, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sarap. Pinindot niya ang screen ng kanyang telepono upang itigil ang pagre-record at tumingin kay Thea ng may hangos. Hindi mo ba alam na ang video na kinuha ko sa iyo kanina ay pinapanood na ngayon ng libu-libong tao sa internet? You're going viral, chef. Ang mga salitang chef ay tumunog na parang isang musika sa pandinig ni Thea. Ngunit kaakibat nito ay isang bagong takot na nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Paano kung dahil sa kasikatang ito ay muli siyang matagpuan ng mga taong nagnanais na sumira sa kanya? Ang tagumpay ng bawat video sa internet ay tila isang malakas na hangin na nagpabilis sa paglago ng lasa ni Ina. Hindi na lamang ang usok ng uling ang bumabalot sa maliit na eskinita, kundi pati na rin ang halimuyak ng pag-asa na nagmumula sa bawat kalderong isinasalang ni Thea. Sa puntong ito, hindi na siya nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Kinuha niya ang mga kababaihang tulad niya ay pinabayaan din ng tadhana, mga inang mag-isang nagpapalaki ng anak, at mga babaeng biktima ng karahasan. Ang bawat hiwa nila ng sibuyas at bawat paghalo ng malapot na sarsa ay tila isang dasal para sa magandang kinabukasan. Ang munting pwesto ni Thea ay naging tahanan ng mga sugatang kaluluwa na unti-unting naghihilom sa pamamagitan ng paggawa ng masarap na pagkain. Gayunpaman, sa loob ng malamig at marangyang opisina ng pamilya Calderon, ang kasikatan ni Thea ay tila isang lason na unti-unting kumakain sa katinoan ni Theric. Habang pinapanood niya ang bawat segundo ng video kung saan nakangiti ang kanyang dating asawa, naramdaman niya ang matinding takot at inggit. Alam niya ang katotohanan. Ang bawat tagumpay ni Thea ay isang sampal sa kanyang pagkatao dahil ang bawat recipe nito ay ang pundasyon na ninakaw nila. Sa sobrang galit, malakas na hinampas ni Theric ang kanyang mesa. Sapat na upang mayanig ang bawat mamahaling gamit sa ibabaw nito at magkalat ng mga dokumento sa sahig. Hindi ko hahayaan na masira mo ang pangalan namin, Thea. You're just a low-class cook, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Naglabas siya ng utos sa kanyang mga tauhan na gawin ang lahat upang mapatigil ang ingay na nililikha ng munting karinderya. Isang hapon, habang abala si Thea sa pag-aayos ng mga mesa, ilang kalalakihang may nakakatakot na anyo ang pumasok sa kanyang pwesto. Walang pasintabi nilang itinulak ang malaking kalderong naglalaman ng kanyang mainit na sarsa ng kare-kare. Tumapo ng malapot at madilaw na likido sa semento. Tila mga luhang kumakalat sa lupa, habang ang amoy ng nasayang na pagod ay pumailan lang sa hangin. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, hindi binitawan ni Thea ang yakap sa kanyang anak na si Tala. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng mga lalaki, ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pagsuko. Mamatay man ako sa gutom, hindi ako yuyuko sa inyo. Hindi niyo kayang sirain ang pusong inilaan ko rito. Mariin niyang wika, ang kanyang tinig ay buo at walang takot.
Bago pa man makagawa ng mas malaking pinsala, ang mga tauhan ni Theric, isang pamilyar na anino ang humarang sa pintuan. Dumating si Attorney Tamiel kasama ang mga opisyal ng pulisya na mabilis na kumilos upang pigilan ang mga nanggugulo. Agad na lumapit si Tamiel kay Thea at hinawakan ng kanyang mga braso upang masigurong ligtas siya. "Are you hurt?" "Huwag kang mag-alala, Thea. Nandito na ako. Hindi ko nahahayaang may humipo pa sa inyo ni Tala." Mahinahong wika ni Tamiel. Ang kanyang boses ay tila isang panyo na nagpahid sa takot ng babae. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng isang malalim na ugnayan, isang pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang paraan ng pagprotekta ni Tamiel ay nagparamdam kay Thea na hindi na siya kailangang maging mag-isa sa bawat unos na dumarating. Habang naghahasik ng kaguluhan ang mga Calderon, si Tricel naman ay nalulunod na sa sarili niyang ambisyon. Dahil sa bumababang kita ng kanilang mga restoran, nagpasiya siyang gumamit ng mga kemikal na pampalasa at mga murang materyales na hindi naligtas para sa kalusugan, tanging para lamang makuha ang lasa na pilit niyang ginagaya mula kay Thea. Sa ilalim ng madilim na gabi, isang misteryosong babaeng nakasuot ng itim na talukbong ang lumapit sa pwesto ni Thea. Nang alisin nito ang takip sa mukha, nagulat si Thea nang makita si Thereson, ang kapatid ni Theric. "Thea, hindi ko na kayang sikmuraan ang ginagawa nila," wika ni Thereson habang iniaabot ang isang maliit na folder. Dito nakasulat ang lahat ng mga chemical na ginagamit ni Thericel. Gusto nilang lasunin ang publiko para lang sa pera. Itigil mo sila bago pa may mapahamak. Inabot ni Thea ang mga dokumento. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis dahil sa bigat ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagtanong ng higit pa, ang tunog ng isang sirena mula sa malayo ay unti-unting lumalakas. Ang balita tungkol sa isang malaking insidente ng pagkalason sa mga pagkain ng Calderon ay nagsisimula nang kumalat sa bawat sulok ng telebisyon at radyo. Napatingin si Thea sa labas, kung saan ang dilim ng gabi ay tila may dalang babala ng isang malaking krisis na hindi lamang sisira sa mga Calderon, kundi maglalagay din sa kanya sa isang mahirap na desisyon sa pagitan ng paghihiganti at pagligtas sa buhay ng iba. Ang balita tungkol sa 12-dosenang mga bata na isinugod sa ospital dahil sa pagkain mula sa kumpanya ng mga Calderon ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Habang ang buong syudad ay nanginginig sa galit, si Doña Trivena ay abala sa paggamit ng kanyang yaman upang busalan ang bibig ng media. Sa loob ng kanilang mansyon, ang bawat kislap ng kristal na chandelier ay tila nanunuya sa madilim na balak na namumuo sa kanilang isipan. Hindi nila inaalala ang mga buhay na nasa panganib. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pagpapanatili ng kanilang marangyang pangalan, kahit na ang pundasyon nito ay nabubulok na sa kasalanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatanggap si Tricel ng isang balita na tila isang sumpa mula sa langit. Ang doktor na matagal na niyang kinokonsulta ay nagbigay ng pinal na hatol. Hinding-hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong maging ina dahil sa mga naging pinsala sa kanyang katawan mula sa mga nakaraang maling desisyon sa buhay. Ang pangarap niyang magkaroon ng tagapagmana na magpapatibay sa kanyang posisyon sa pamilya Calderon ay tuluyan ng naglaho. Nang malaman ito ni Theric, wala itong ipinakitang awa o suporta. Sa halip, isang malamig at matalim na tingin ang ipinukol nito sa asawa. Para kay Theric, si Tricel ay isa na lamang palamuting nawalan ng silbi. Isang investment na hindi nagbunga dahil sa desperasyon na iligtas ang kanilang dangal at makahanap ng bagong mukha na magpapakita ng kabutihan ng pamilya. Isang tuso at malupit na plano ang binuo ni Doña Trivena. "Kailangan natin ang batang iyon," mariing wika ng matanda habang nakatingin sa larawan ni Tala na kuha ng kanilang mga espiya.
Gagamitin natin ang batas upang patunayan na si Thea ay isang irresponsableng ina, isang babaeng walang kakayahang palakihin ng maayos ang ating dugo. Kapag nakuha natin si Tala, makikita ng lahat na tayo ay mapagmahal na pamilya na handang sumagip sa isang inosenteng bata mula sa kahirapan. Ang plano ay malinaw. Gagawa sila ng kwento na si Thea ay may sakit sa isip at ang kanyang munting karinderya ay isang panganib sa kalusugan ng bata. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalsada, huminto ang isang makintab at itim na sasakyan sa harap ng lasa ni Ina. Ang marahas na pagbukas ng pinto nito ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Thea. Bumaba si Therick, suot ang kanyang mamahaling Amerikana na tila isang baluti ng kayabangan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang puting sobre na naglalaman ng utos mula sa korte. Lumapit siya kay Thea nang may ngising mapanuri. Tinitingnan ang paligid ng may matinding pandidiri. Thea, look at this place. Sa tingin mo ba dito karapat-dapat lumaki ang anak ko? In this dusty, smelly street? Wika niya habang iniaabot ang mga papel. See you in court. Kukunin namin si Tala at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na siya makikita muli. Ang mundo ni Thea ay tila gumuho sa isang sandali. Ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang demanda ay hindi na maitago. Ang bawat salita ni Therick ay tila mga lason na pumasok sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng kanyang tatag. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang imahe ni Tala na inilalayo sa kanya ay paulit-ulit na lumalaro sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin dahil sa luhang namumuo, naramdaman niya ang isang matibay na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Attorney Tamiel. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa matinding galit, ngunit ang kanyang haplos sa balikat ni Thea ay punong-puno ng pagpapakalma. Tumayo si Tamiel sa pagitan ni Thea at Therick. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong yaman. Huwag kang magkakamaling hamunin ang isang inang wala ng ibang ititira sa sarili kundi ang kanyang anak, Therick. Malamig na wika ni Tamiel, ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad. Ang perang ginagamit niyo para sa demandang ito ay dugong nanggaling sa mga biktima niyo. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa pagkakataong ito. Lumingon si Tamiel kay Thea at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Pinisil ito ng bahagya upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Thea ang isang kislap ng pag-asa. Isang laban para sa puso ang magsisimula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Thea na tahimik na tumatanggap ng bawat sampal ng tadhana. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak laban sa mga taong handang pumatay ng dangal para sa sariling kapakanan? Ang bawat sentimong naipon ni Thea mula sa pagbebenta sa kalsada ay dahan-dahan niyang inilabas mula sa isang lumang lata ng biskwit. Ang tunog ng mga baryang bumabagsak sa mesa ay tila isang malungkot na bilang ng kanyang mga sakripisyo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa gatas o gamot. Ito ay para sa kanyang kinabukasan. Sa harap niya ay ang nakatiklop na form para sa pambansang paligsahan sa pagluluto. Ang tanging paraan upang mabigyan niya ng proteksyon si Tala laban sa kapangyarihan ng mga kalderon. Lumapit si Aling Talia at Tino, bitbit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang dyaryo. Thea anak, alam naming kulang pa ito, pero gusto naming makatulong. Malambing na wika ni Aling Talia habang inilalabas ang isang set ng mga bagong kutsilyo. Ang kinang ng talim ng mga ito ay tila sumasalamin sa bagong determinasyon sa mga mata ni Thea. Hindi na siya ang dating babaeng takot sa sarili niyang anino. Ang mga sumunod na gabi ay binalot ng amoy ng bawang, luya at iba't ibang pampalasa. Sa loob ng maliit na kusina ng lasa ni Ina, tila nakikipaglaban si Thea
sa oras at sa sarili niyang pagod. Ang kanyang mga daliri ay nagkaroon ng mga bagong pasapasa at maliliit na paso mula sa mainit na kawali, ngunit bawat kirot ay itinuturing niyang medalya ng kanyang pagsisikap. Madalas siyang abutin ng madaling araw, pilit na hinahanap ang perpektong balanse ng tamis, asim, at anghang na magdadala sa mga hurado pabalik sa kanilang mga kabataan sa Pampanga. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay humahalo sa kanyang sarsa. Tinitimplahan ito ng tapat na hangaring mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng hirap, nananatili si Attorney Tamiel sa kanyang tabi. Hindi ito madaldal, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Isang gabi, nang makita ni Tamiel na nakatulog si Thea sa tabi ng lamesa habang nakasandal ang ulo sa kanyang mga braso, dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang kanyang suot na jacket at maingat na ipinatong ito sa balikat ng babae upang hindi ito lamigin. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nito. Pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Thea na kahit sa pagtulog ay bakas pa rin ang pagod. Nang bahagyang gumalaw si Thea at nagtama ang kanilang mga paningin sa gitna ng malalim na gabi, isang mabilis na kislap ng kuryente ang dumaan sa pagitan nila. "Rest for a while, Thea. You've done enough for today." Bulong ni Tamiel, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad. Ang haplos ng kamay ni Tamiel sa likod ng palad ni Thea ay nagbigay ng init na higit pa sa anumang apoy sa kalan. Dumating ang araw ng semi-final round ng paligsahan. Ang bawat contestant ay may kanya-kanyang marangyang gamit, maliban kay Thea na dala lamang ang kanyang munting pangarap. Habang abala siya sa paghahanda ng kanyang signature kare-kare, isang biglaang kadiliman ang bumalot sa buong gusali. Ang lahat ng ilaw ay sabay-sabay na namatay at ang mga electric stove ay tumigil sa paggana. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa madilim na sulok kung saan nakatayo si Tricel. Alam na ang kanyang plano na isabotahe ang kuryente sa pwesto ni Thea ay nagtagumpay. Ngunit hindi nagpadala sa takot si Thea. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang mga gabing nagluluto siya sa kalsada gamit lamang ang uling at kahoy. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga lumang baga at uling na palagi niyang baon bilang backup. Ang bawat kislap ng apoy mula sa uling ay tila nagsasabing hindi siya susuko. Ang usok na nagmumula sa kanyang pwesto ay may dalang kakaibang bango ng tradisyon at pagmamahal. Isang amoy na hindi kayang ibigay ng mga makabagong kagamitan. Habang ang ibang kalahok ay nagrereklamo at nalilito sa dilim, si Thea ay patuloy sa paghalo ng kanyang sarsa. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pag-asa. Nang bumalik ang kuryente at natapos ang oras, ang amoy ng koybep mula sa pwesto ni Thea ay siyang naging dahilan kung bakit napahinto ang bawat hurado. Ang lasa ng kanyang niluto ay may dalang kaluluwa na hindi kayang tapatan ng kahit anong kemikal na pampalasa. Ang anunsyo ng mga pasok sa Grand Finals ay nagpayanig sa buong auditorium. Nang tawagin ang pangalan ni Thea, ang kanyang mga tuhod ay tila mangangatog sa sobrang tuwa. Ngunit sa gitna ng palakpakan, nakita niya ang matalim na tingin ni Doña Trivena mula sa unahan. Ang matanda ay kinuha ang kanyang telepono at may kinausap ng may kaseryosohan sa mukha. "Prepare the van. Huwag niyo siyang hahayaang makarating sa finals. Get the child first." Malamig na utos ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa nagdiriwang na si Thea. Sa labas ng gusali, isang itim na van ang tahimik na nagsimulang umandar patungo sa eskinita kung nasaan si Tala, habang si Thea ay walang kaalam-alam na ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay siyang simula ng kanyang pinakamabigat na pagsubok. Mapoprotektahan pa ba niya ang tanging kayamanan niya bago mahuli ang lahat? Ang sikat ng araw sa umaga ng huling yugto ng paligsahan ay tila may dalang kakaibang bigat, isang babala na hindi maipaliwanag ni Thea.
habang maingat niyang inaayos ang buhok ni Tala bago ito iwan sa pangangalaga ni Tino. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa nalalapit na kompetisyon, kundi dahil sa isang pakiramdam na may nagmamasid sa bawat galaw nila mula sa malayo. Sa isang maliit na parke, malapit sa gusali ng kompetisyon, pinagmamasdan ni Tino ang bata habang ito ay masayang naglalaro sa damuan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napunit ng ang isang itim na sasakyan ay marahas na huminto sa gilid ng kalsada. Ang mga gulong nito ay humahaging sa semento at nag-iiwan ng maitim na bakas ng goma. Dahil sa likas na katapangan at katapatan, agad na naramdaman ni Tino ang panganib. Bago pa man makalapit ang mga lalaking nakatakip ang mukha, mabilis niyang binuhat si Tala at yinakap ito ng buong lakas. Ginamit niya ang kanyang sariling likod bilang kalasag. Pilit na itinatago ang bata sa gitna ng kanyang mga bisig, habang ang mga kamay ng mga salarin ay pilit na humahablot sa kanyang balikat. Bawat hampas at pagtulak sa kanya ay hindi naging sapat upang bitawan niya ang tanging kayamanan ni Thea. Ang manipis na tinig ni Tala na puno ng takot at pagkalito ay pumailan lang sa hangin, isang tunog na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng malupit na lansangan. Ngunit hindi nag-iisa si Tino sa labang yon. Ang pag-iingat ni Attorney Tamiel ay hindi matatawaran. Matagal na siyang nagtalaga ng mga tauhan na lihim na nagmamasid upang matiyak ang kaligtasan ng mag-ina. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga awtoridad at ang mga tauhan ni Tamiel ay mabilis na dumagsa sa paligid ng itim na sasakyan, pinaliligiran ang mga salarin bago pa man sila makalayo. Ang bawat kilos ng mga pulis ay puno ng disiplina at bilis, na nagresulta sa pagkakagapi ng mga tauhan ni Doña Trivena. Si Tala, bagaman nanginginig sa takot, ay ligtas na nailayo mula sa panganib, habang si Tino ay nanatiling nakayakap sa kanya. Ang kanyang hininga ay malalim at mabilis mula sa hinarap na panganib. Sa loob ng auditorium, sa likod ng entablado, kung saan abala si Thea sa huling paghahanda ng kanyang mga sangkap, ang kanyang telepono ay mabilis na nagliwanag sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na kasalukuyang humahawak sa isang piraso ng sariwang luya, ay biglang nangatog nang makita ang pangalan ni Tamiel. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng abogado ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa kanyang nanginginig na pagkatao. "Tia, makinig ka sa akin ng maigi. Ligtas si Tala. Hawak ko siya ngayon at papunta na kami sa isang ligtas na lugar. Huwag mong hahayaan na kainin ka ng takot. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga." Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Thea ay tuluyan ng pumatak, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanghina sa sobrang pasasalamat, kaya't napakapit siya sa gilid ng stainless na mesa upang hindi mabuwal. Sa bawat segundo ng katahimikan sa kabilang linya, naramdaman niya ang isang matinding pagbabago sa kanyang loob. Ang takot na laging nakakabit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang apoy na mas mainit pa sa anumang kalan sa kusina. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan at bawat pang-aalipusta ng mga kalderon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa parke, ang isa sa mga nahuling lalaki ay hindi na nakatiis sa tindi ng presyur ng mga awtoridad. Ibinunyag nito ang pinagmulan ng utos, isang diretsong koneksyon patungo sa lihim na bank account at komunikasyon ni Doña Trivena. Ang bawat ebidensya ay tila mga hibla ng lubid na unti-unting sumasakal sa leeg ng matandang biyenan. Sa kabila ng lahat ng yaman at impluensya, ang mga kalderon ay hindi na makakatakas sa anino ng sarili nilang mga krimen. Ang katotohanan ay handa ng sumabog at ang mitya ay nasa mga kamay na ni Thea. Tumayo ng tuwid si Thea sa harap ng salamin sa loob ng dressing room. Pinunasan niya ang kanyang mga luha
at inayos ang kanyang puting uniforme. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay naging kasing talim na ngayon ng kanyang pinakamahusay na kutsilyo. Inisip niya si Tala, isinapuso niya ang bawat tulong ni Tamiel at dinala niya ang alaala ng kanyang namayapang ina. Handa na siyang lumabas at harapin ang buong mundo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang inang handang sunugin ang langit at lupa para sa katarungan. Ngunit bago siya humakbang palabas, isang huling tanong ang bumulabog sa kanyang isipan. Sapat na ba ang tagumpay sa paligsahan upang tuluyang mabura ang kapangyarihan ng mga taong nagnanais kumuha sa kanyang anak? Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng malawak na auditorium ay tila mga matang nagmamasid, naghihintay sa bawat pagkakamali o tagumpay na magaganap sa ibabaw ng entablado. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Thea, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan at buong ingat na hinahalo ang sarsa ng kare-kare na tila isang ritual ng pag-ibig at katarungan. Ang bawat pag-ikot ng sandok sa loob ng kawali ay may dalang kwento ng kanyang paghihirap, ng bawat gabing malamig sa kalsada, at ng bawat luhang pumatak para kay Tala. Ang bango ng mani at ang tamang timpla ng bagoong ay pumailan lang sa hangin, sapat na upang pukawin ang damdamin ng bawat taong naroroon, na tila ibinabalik sila sa kalinga ng kanilang sariling mga ina. Sa kabilang bahagi ng kusina, ang bawat galaw ni Thrasel ay puno ng pagmamadali at panginginig. Ang kanyang mukha, na makapal ang pagkaka-makeup, ay unti-unti nang nilulusaw ng pawis ng takot. Ang bawat subo niya sa sarili niyang niluluto ay nagdadala ng pait ng katotohanan. Ang kanyang pagkain ay amoy kemikal at walang buhay, isang refleksyon ng kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat sangkap na kanyang inilalagay ay tila nagre-rebelde laban sa kanya, hindi makuha ang tamang lasa na pilit niyang ninakaw mula sa nakaraan ni Thea. Habang papalapit ang oras ng paghatol, ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay tila nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pagbagsak sa harap ng milyon-milyong nanonood ng live broadcast. Nang dumating ang oras ng presentasyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong auditorium. Inilapag ni Thea ang kanyang obra maestra sa harap ng mga hurado, ngunit bago pa man sila makatikim, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang luma at kupas na kwaderno. Ang resipeng ito ay hindi lamang listahan ng mga sangkap. Wika ni Thea, ang kanyang tinig ay buo at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ang huling pamana ng aking ina. Ang kanyang mga kamay ang sumulat ng bawat salita rito. Ang sino mang nagnakaw nito ay hindi kailanman mananakaw ang pagmamahal na nakapaloob sa bawat patak ng sarsang ito. Sa malalaking screen sa likuran, biglang lumitaw ang mga larawan ng orihinal na sulat kamay na tumutugma sa bawat detalye ng niluluto ni Thea, at ang mga dokumento ng pagnanakaw na ginawa ni Thrasel. Hindi pa natatapos ang lahat doon. Ang malakas na yabag ng mga sapatos sa sahig ay naging hudyat ng pagdating ni Attorney Tamiel kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang ni Tamiel ay puno ng awtoridad habang bitbit niya ang mga warrant of arrest at ang mga video ebidensya ng tangkang pagkidnap kay Tala. Sa gitna ng kislap ng mga kamera ng media, lumapit ang mga pulis kay Doña Trivena na nakaupo sa unahan. Ang matanda ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang marangyang kwintas na perlas ay napigtas. Nang subukan niyang tumayo, at ang bawat butil nito ay kumalat at gumulong sa malamig na sahig. Isang imahe ng tuluyang pagkawasak ng kanyang kapangyarihan. Ang huling dagok sa dangal ng mga kalderon ay nanggaling mismo sa taong inakala nilang kakampi nila. Nang makita ni Therick na wala na silang takas, ang kanyang hinalikan na katapatan ay biglang naglaho. "It was all my mother's plan. Ipinilit lang nila sa akin ang lahat," sigaw ni Therick
habang pilit na kumakawala sa mga kamay ng asawa. Tricel cheated on the recipes, it wasn't me. Ang katraidora ni Theric ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa puso ni Tricel na naging dahilan upang ito ay magwala at sumigaw sa gitna ng entablado hanggang sa ang kanyang tinig ay mabasag na parang tuyong kahoy. Ang bawat lihim na ibinaon sa kasinungalingan ay tuluyan ng nahukay, nag-iiwan sa kanila sa gitna ng kahihiyan sa harap ng buong bansa. Sa huling sandali ng paligsahan, ang pangalan ni Thea ay binanggit bilang nag-iisang kwan-kwan. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na agos ng tubig na naghugas sa lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi ang gintong tropeo ang tinititigan ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gilid ng entablado, kung saan nakatayo si Tamiel habang karga-karga si Tala na masayang kumakaway sa kanya. Ang init ng kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa labis na kaligayahan at kapayapaan. Sa pagkakataong ito, nakuha na niya ang tunay na tagumpay, ang kalayaan para sa kanyang sarili at ang kaligtasan para sa kanyang anak. Ngunit habang ang mga kalderon ay inilalabas ng may mga posas, isang malalim na katahimikan ang namayani sa puso ni Thea. Sapat na ba ang katarungang ito upang hilumin ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan? O ito pa lamang ang simula ng isang bagong paglalakbay para sa kanilang dalawa ni Tamiel? 3 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng banayad na hangin. Sa gitna ng maingay at abalang Nabotas Fishport, isang lalaking may marungis na anyo at suot ang kupas na sando ang hirap na hirap sa pagbubuhat ng mga mabibigat na basket ng isda. Si Theric, na dati ay hindi man lang madumihan ang mga kuko sa paghawak ng pilak na kubyertos, ngayon ay nabubuhay sa amoy ng lansa at pait ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng kalyo at sugat mula sa bawat araw na pakikipagbuno sa bigat ng buhay, habang ang kanyang mga mata ay walang sawang nakatingin sa malaking billboard sa di kalayuan. Doon, nakangiti ang mukha ni Thea sa tabi ng mga salitang lasa ni Ina. Isang paalala ng paraisong sinira niya dahil sa sariling kahambugan. Sa loob naman ng isang malamig at madilim na selda, si Doña Trivena ay mag-isang nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Wala na ang kislap ng kanyang mga perlas at ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Ang tanging kasama niya ay ang kalawangin na bakal na pinggan na naglalaman ng matabang na rasyon. Sa kabilang dako, sa isang puting silid na nababalot ng katahimikan, si Tricel ay patuloy na bumubulong sa hangin. Pilit na nagluluto ng mga imahinaryong resipe gamit ang kanyang mga daliring wala nang maramdaman. Ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng natunaw na parang asin sa ulan. Nag-iiwan lamang ng bakas ng kahihiyang hinding-hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Malayo sa ingay ng lungsod, sa isang payapang dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, nakatayo si Thea habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang bawat haplos ng hangin sa kanyang pisngi ay tila isang bulong ng pagpapalaya. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanyang pagkatao, ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa katahimikan ng kanyang puso. Hindi niya pinatawad ang kanilang mga kasalanan upang sila ay makabalik, kundi upang tuluyan na siyang makalaya sa tanikala ng puot. Ang kanyang kapayapaan ay hindi na nakadepende sa paghingi nila ng paumanhin, kundi sa sarili niyang desisyon na huwag nang lumingon sa madilim na kahapon. Ang lasa ni Ina ay hindi na lamang isang restaurant, ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng tinig. Sa bawat sulok ng kanyang kusina, ang mga inang mag-isa at mga babaeng biktima ng pang-aapi ay muling natututong bumangon. Habang pinagmamasdan ni Thea ang mga ito, naramdaman niya ang isang matibay na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Attorney Tamiel, hindi bitbit ang mga legal na dokumento,
kundi isang baso ng mainit na tsa at ang kanyang tapat na pangako. You've built more than a business, Thea. You've built a home for the broken. Mahinahong wika ni Tamiel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na tila isang musika sa pandinig ng babae. Sa ilalim ng kalangitang puno ng nagliliyab na kulay kahel at lila, kinuha ni Tamiel ang nanginginig na kamay ni Thea, ang mga kamay na dumaan sa apoy ng pagsubok at pait ng kahirapan. Sa harap ng malawak na karagatan, dahan-dahang iniyuko ni Tamiel ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Thea, isang paggalaw na puno ng paggalang at wagas na pag-ibig. I don't have a crown to offer you, but I have a life that I promise to dedicate to you and Tala. Will you allow me to stay by your side, not just as your lawyer, but as your partner in every sunrise? Bulong niya. Walang kailangang sagot na namutawi sa mga labi ni Thea. Sapat na ang higpit ng kanyang hawak sa kamay ng lalaki at ang pagdaloy ng isang masayang luha sa kanyang pisngi. Ang huling imahe ng kwentong ito ay ang anino ng 2 taong naglalakad sa buhanginan habang bitbit ang isang bata na masayang tumatalon sa pagitan nila. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa dalampasigan ay unti-unting binubura ng tubig. Tila sinasabing ang lahat ng sakit ay tuluyan ng inanod ng panahon. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal nagtiis, kundi sa kung paano niya piniling buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong pangarap. Ang bawat subo ng pagkaing inihahain ni Thea ay patuloy na magpapaalala sa mundo na ang pinakamasarap na timpla sa buhay ay ang pagmamahal na dumaan sa matinding pagsubok ngunit na natiling tapat at dalisay.